Okay, masak, meron naman tayo yung version 1 na gagawin na click 150. Mapapansin nyo, tinanggal ko na yung play rings nya dahil magpapalit tayo ng computer box mga sir. Magpapalit tayo nito. Kagandaan lang kay version 1 mga sir, ang presyo lang ng kanyang computer box ay nagkakalaga ng 4.8, kulang-kulang 4.9 ang presyo niya. Compare mo kay kay version 2 na napakamahal, kulang-kulang 10,000 yung presyo. Sa version 1 nasa 4.8 lang, binili sa sa Caloocan. Okay, pasilip ko muna kung bakit tayo magpapalit ng ECU ng ating click 150 na version 1 dahil dito. Okay, nagbi-blink. Ayan. Tapos buksan natin yung upuan niya kasi isa rin sa naririnig ko yung kanyang yung fuel pump laging tumutunog, hindi siya namamatay. Dapat kapag on mo ng ignition, saka lang siya tutunog, yung ating fuel pump, tutunog yan. Pero after seconds, mamamatay din dapat yung kanyang fuel pump. Dito, kaya dire-diretso, tinirik na lang to, nagkaroon siya kaagad ng check engine, tapos ang ginawa, mayroong katapat na shop, kaya ang pinalitan yung CKP. Yan, bago to yung CKP niya. Ito yung Racing Monkey. Yan. Tapos, binalik din kasi same lang. Yun na lang, napag-association ng 700 yata yan. Kaya mas mayan talaga kung madudouble check muna bago tayo bumili ng pesa kasi napakahirap kapag once na hindi natin magamit. Totally, hindi naman talaga totally sayang yan. Magagamit at magagamit yan. Pero kung hindi pa naman kailangan, huwag mo natin palitan. Okay, testing muna natin. Ayan, naka-on yan. Kumukurap-kurap. Tapos, dapat mamamatay na yung pump nya. Yung sa kanya, ang tagal. Saka siya mamamatay. Tuloy-tuloy. Hindi tulad ng isang isla mo, patay na agad. Sa kanya, dire-diretso. Tapos, ayan na. Bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, error code 52. Yung problema. Kasi pina-check niya na to. At isa rin na nung una, na-check ko na rin to. Na-check ko na rin to mga sa nung una. CKP yung tinutukoy yan, kaya pinalitan siya ng CKP. Kaso, ganoon pa rin, hindi pa rin makuha-kuha. Unang troubleshoot ko ito mga sir, galing kasi sa bangga ito mga sir. At yung mga wire niya, na yan, nasugatan, tumama doon sa sa chassis. Nung na-check ko to, puro kickstart lang, hindi mo siya mapa-under ng push start. Chinik ko na lahat ng wiring na posibilidad na pwede nating i-check kapag yung push start yung ayaw gumana. Tapos yung sakit nito, ayan, hininang na yan. Chinik ko na rin dito, yan, nilinisan ko na rin yan dati, talagang ayaw gumana sa push start. Kumbaga nagkaroon siya ng short circuit dito sa pag-push start nito. Isa rin po yan, kahit walang check engine at ayaw gumana yung push start, sa kickstart gumagana, andito pa rin yung trigger para sa push start. Yan, kaya siya nagpalit ng ng CKP, crankcase position sensor, dahil dito tama naman itong tinutukoy niya, kaso goods naman lahat ng wiring. At no, pinalitan ng CKP, ito same pa rin, ayaw pa rin umandar. Kaya gagawin muna natin, bago tayo magpalit ng ECU, check muna natin yung wiring niya papunta rito sa ilalim. Check muna natin. Kapag once na walang putol yan, yun, palit na tayo yan. At meron akong stock nyan. Ito lang kaganda kayo, version 1, mababa lang yung ECU nya, parang CDI lang din. Mas mahal pa nga yung CDI ni ni Honda Dash, nasa 5.7. Ito nasa 4.8 lang.
Kaya troubleshoot muna natin sa wiring ito mga sir. Malay mo kung nagnegosyo ako. Okay, ito na mga sir, nabilihan na natin ang bagong ECU. Naisalpak na natin. Ito yung pinagpalitan. Yan, tinanggal ko yung hinang niya para magamit pa rin natin yung socket ng ECU. Tapos nilagyan na lang natin ng cable tie. Hindi ko na rin din yan sinuldirin kasi bago yung ating ECU. In case na magkaroon siya ng problema, may hirapan pa tayo. Tapos kapag nagpalit siya ng socket, may hirapan na naman tayo magtanggal. Tapos magsuksok yung ipapalit kung sakali magpapalit ulit si sir. Kaya gagawin natin, yan, tinalian na lang ng cable tie. Tapos ngayon, dahil nakakabit naman na yung mga socket niya, try natin siyang i-on. Okay, wala na yung nanginginig. Sumasabay yung sa idling stop. Parehas yan na nanginginig kanina. Ngayon, nawala na. At unang check ko ito sa motor na to, walang push start. Ngayon, nagkaroon na siya ng push start. ECU lang naman yung pinalitan natin dyan. Kaya maraming cause sa problema ng ECU. Hindi porket nag-check engine, sira na kaagad yung ECU. Minsan wala siyang check engine, pero sira yung ECU. Kung pagka sira yung trigger doon sa side stand, part pa rin dito sa ECU yun. At ito, yung naging kuwan naman niya, yung sa push start, ayaw gumana, isa rin po yan sa ECU din ng problema. Yung CK pinapinalitan, ayun, sayang lang yun. Goods na. Siyempre kapag once na baka naka-disable to. Siyempre pagka 125 yung motor nyo na version 1, pang 125 lang din. Pagka version 2, version 1 na 150, dapat pang 153 na version 1. Hindi na gumagana yung switch niya. Kasi kapag pang version 1 yung nakakalagay dyan, pag on mo pala ng susi, dapat umiilaw. Ito wala, walang trigger. Wala siyang trigger. Siguro naka-disable yan. Ayan, ito na. Nung una kasi nanginginig-nginig yung ilaw, sumasabay yung idling stop. Ito na, okay na. Balikan natin yung clearance niya. Okay, yung mga sana, tapos na natin yung una click na version 1 na nasira yung kanyang ECU. Makakawin na rin si sir. Okay. Thank you.